Maraming salamat sa inyo na nanindigan para sa katotohanan at sa prinsipyo, para sa sinumpaan ninyong tungkulin sa ating bansa at mamamayang Pilipino. Na umalis, pinili na lang na mag-resign kaysa manatili sa maling liderato. Sobrang grabe yung ginawa. Malaking bagay. Wala akong pakialam kahit 5 lang yung nag-resign dyan. Sa konti naman. Kita mo yung naratibo ng mga ng mga supporters ng ADIC, ganun eh. Yung hanggang sa huli, kahit isa lang na sundalo yan, integridad yan, prinsipyo pa rin yan. Kahit isang sundalo lang ang mag-resign, integridad at prinsipyo, hindi yan mababayaran, hindi yan mabibili. Yun yung importante. So kayo, na nagse-celebrate na si PRRD ay nadala na sa ICC, masyadong maaga ang celebration nyo. Pero sige, bibigay namin sa iyo yan. Bibigay namin sa inyo. Ang aga nyo mag-celebrate. Congratulations. Marami rin hong salamat at pinalabas nyo ang mga tao sa kalsada. Kayo rin ho gumawa nyo. Diba? Sa nagdala sa kanya sa ICC, maraming salamat at pinakita nyo sa buong mundo kung gaano siya kabuting tao. Kung ano siya bilang presidente para lumabas sa kalsada ang mamamayang Pilipino. At hindi lang to sa Pilipinas, all over the world. Diba? Okay. Ganun kasimple. Maraming salamat. Pinadala nyo si PRRD sa ICC kasi lumabas sa kalsada ang mga tao. Kung sino man yung advisor ni BBM, thank you. Maraming salamat kasi pinakita mo, ngayon, eto na ngayon, kung political assassination nyo siya sa Philippines and you're trying to portray a certain image about President Rodrigo Roa Duterte to other countries. Thank you for sending him to ICC because pinapakita ngayon ng mamamayang Pilipino na hindi totoo lahat. Binigyan nyo siya ng malaking platform na ipakita kung anong klase siyang presidente, na mahal siya ng mamamayang Pilipino sa buong bansa. Maraming salamat ho sa inyo. Kasi nagkaroon, hindi lang ho to 10, 100, libo-libong Pilipino ang nagtatanggol sa kanya na hindi siya masamang presidente, na tama lang ang ginawa niya. Maraming salamat. At huwag niyo din ho kaming tatakutin. Ikaw konti. Huwag mo kaming sasaywa rin na sa stylean mo kami na, sige, the more kayo mag-rally, the more di makakabalik. Handa ho si PRRD. Again. Handa siya sa anuman. Sinabi niya yan. The more mong katakutin ng mamamayang Pilipino or i-threaten, the more magagalit, baka kayo pa yung mapahamak. Dapat again kayo ang ma-ICC kasi sinusuportahan yung mga kriminal. Yun ang dapat nating hintayin. Sa mamamayang Pilipino, patuloy ho tayong lumaban sa tama. Hindi natin kailangang marahas. Nasa atin ang Panginoon as long nasa tama tayo. Ang Panginoon ho mag-guide sa atin. Araw-araw pagising ko, I always pray for discernment. I always pray na bantayan niya ako, ihanda niya ako kung ano man. Pero ngayon, di ba remember nag-post ako, are you willing to die? Because I am. I am. You know, dati, takot ho ako. Pero na-realize ko, no, kapag talagang binigay mo talaga yung sarili mo ng buong buo sa Panginoon, wala ka na akong takot. Whatever, anong man mangyari. Diyan sa Mindanao, sa mga kamusliman na ngayon, Ramadan, huwag niyong guluhin ang Mindanao. Huwag niyong guluhin ang Mindanao. Magkakasubukan tayo. Diyan sa Muslim, dapat kayo kapwa niyo Muslim, protektahan niyo. Huwag kayong pasisilaw dyan sa mga yan. Gagamitin lang kayo. Pagkatapos kayong gamitin, itatapon lang din kayo. Wala na kayong silbi. Huwag kayong magpapaniwala sa kanila.
kayo magpapaniwala kasi gagamitin lang kayo. And remember, yung posisyon na meron kayo ngayon, temporary lang ho yan. Temporary lang ho lahat. Hindi ho kayo permanente dyan. Tumatanda na rin kayo, ang isipin nyo yung future ng mga anak nyo. Kung paano sila pag nawala kayo. Kung paano sila tatratuhin, kung paano sila mabubuhay. Because based on sa legacy na iiwan nyo. Mga apo nyo, mga anak nyo. Maawa kayo sa apo't anak nyo kasi sila magsasuffer. Diyan sa Mindanao, huwag nyo iboto yung mga leaders na walang paninindigan, na walang prinsipyo. Huwag yung pabayaan na nakawin yung peace dyan sa lugar ninyo. Alam mo dati, takot akong pumunta ng Mindanao kasi takot ako yung meron akong stigma na pag Mindanao maraming terorista. Alam mo yon? Ganun ako before. Grabe, ayoko kasi Chinese ako, bakit napin ako ng Abu Sayyaf? May ganun ako. Pero nung alam mo, hindi ko alam. Pumunta ako ng Davao. Even though napagkaisan ako sa Davao, kasi nga very loyal ang mga Davaoenyo. Kasi sino nga Manilenya ako na very strong yung pagdating ko doon, nagtayo ako ng mga negosyo agad-agad. And you know, I'm a people person, pero naunahan ako ng sira. Pero still, nanindigan ako. Ganun ako eh. Very ako eh. Kasi sa akin, kung wala naman ako akong masamang ginagawa, bakit ako aatras, diba? So, nandun ako, sabi ko, oh my God, ang ganda pala dito. It's so peaceful. Kasi introvert-extrovert po ako. So, ang nangyari ho sa akin is, nagustuhan ko Davao. Safest, ang linis, ang bihira, yung takot ang tao magnakaw. Kasi iba talagang, ang batas, talagang nakikinig sila. Very disciplined. Kailangan nyo talaga dyan. Kasi I remember, kinikwento sa akin ng ex ko, kailangan talaga ng strong leader, yung hindi nadidiktahan. Because maraming ang matatapang. So like dati daw, ang Davao, grabe daw, before daw si PRRD, sobrang gulo. Ang mga NPA, pinapasok ang bahay, nire-rape, ninanakawan, nire-rape ng pamilya, ninanakawan ang bahay-bahay para lang akala mo kung sino kung pumasok. Sanay daw ang Davao, ang Mindanao sa giyera. Kasi yun ang turo ni PRRD, na dapat alam din nating ipagtanggol ang ating lugar. Ngayong eleksyon, kung ang uupo dyan is yung puppet or kayang bayaran at madiktahan, huwag niyong lagay. Kasi ibebenta ho niya yung bahay, mabababoy ho, hindi nila kayang ipagtanggol yung Mindanao and yung Davao, lalo na yung Davao na ang ganda ng ginawa ni PRRD. Huwag niyo hong pabayaang palitan ang inyong leaders dyan. Kasi pag nabago yan, alam mo, yung mindset ng foreign tsaka mayayaman, iba. Hindi na maintindihan yung may hirap. Huwag niyong iboto yung mga hindi lumaki dyan, hindi talaga dyan nag-aral, alam niyo yun? Kasi wala silang yung grassroots, hindi dyan lumaki. Hindi talaga dyan nag-aral, hindi nagtagal, hindi na naintindihan. Kasi mabababoy ang Davao. Mabababoy lang Davao kasi kapag ang leader nyo ay duwag. Leader nyo, pag nilagay nyo leader dyan, puppet. Leader nyo na traidor, pag nilagay nyo dyan, leader na walang paninindigan, wag. At leader na nagbabayad. Kasi, para bayaran niya ang botante, or lagyan niya, or bigyan niya na ng ayuda ang botante, ibig sabihin ganyan kababa ang tingin nila sa inyo. Alam mo bakit? Sa kanila, ay pera-pera lang yan. Kikitain ko rin yan. Ganon. So again, sa mga natutuwa na si PRRD ay nadala sa ICC, handa po si PRRD. Ilang beses niyang hinamon ng ICC kunin siya. Sabi niya nga matanda na siya. Ako na lang. Wag na lang ang kasundaluhan.
And salamat ho, pinakita nyo sa buong mundo na hindi totoo yung sinasabi nyong masama siyang tao. Dahil sa dami ng supporters na lumabas sa kanya, para sa kanya sa kalsada. Yung pagmamahal na overflowing sa dami ng umiiyak. Dahil nasasaktan sila sa nangyari sa kanya. Maraming salamat ho sa inyo. At pinalabas nyo ang mamamayang Pilipino sa kalsada upang ipakita. Alam niyo yung yung akala nila, ay keyboard warriors ang lahat mga trolls. O ayan, yung mga lumalabas, troll pa rin. Troll pa rin. O, mukha nyo troll. Lahat kayo bayad kasi nakikinabang kayo sa gobyerno. Kami hindi. Yung simpleng mamamayang Pilipino nagbabayad ng tax, tinanggalan nyo pa ng PhilHealth. Sagutin nyo ang BICAM, GAA, at PhilHealth. Ibalik nyo yung pondo, nasa ng pera ng gold reserve. And by the way, hanapin ninyo kung sino ang ka-tie up or ang representative ng Interpol sa Philippines. Kasi dapat siya yung nag-serve ng warrant eh. Dapat siya ang sumama kay PRRD para dalhin sa ICC, pero wala. So, babalikan ko kayo about it. Pag-uusapan natin yan. At may makakausap tayong importanteng tao na mag-e-explain ng tama about it. Maraming salamat po at happy Monday. And maraming salamat talaga po doon sa nagpadala kay PRRD sa ICC kasi talino talaga ni PRRD eh. Buong mundo ngayon ang nakakakita kung gaano binaboy ng gobyernong ito ang ating bayan sa pagbebenta sa kanya sa dayuhan. Pa-China supporter kayo pero kayo binenta nyo kapwa nyo Pilipino sa dayuhan. God bless, and alam ko ang Panginoon hindi niya hinahayaang mangyari ang mga bagay-bagay ng walang dahilan. And ito na yun. Patuloy ho nating ipaglaban si PRRD, ang ating bayan. Dun tayo sa tama at mananalo po tayo. Kasi sila ho naman ang dahilan kung ba't lumabas ho kayo sa kalsada. Proud po ako maging Pilipino at proud po ako sa mga taong may paninindigang lumalabas sa kalsada at nagmamahal kay PRRD. Kahit simpleng mamamayang Pilipino lang tayo. Hindi natin kailangan maupo sa pwesto, pero pag nagkaisa tayo, sama-sama tayong lumaban para sa tama, mananalo po tayo. At naway, yung mga politician dyan, yung mga leaders dyan, yung mga nasa religious group dyan, makita nyo kung anong nangyayari. At dun ho kayo sa tama. Maraming salamat po.